gagawin ko? Punta ako sa library kasi maraming stories doon eh. Tara, samahan mo ako. Kamusta sa lahat? Welcome back to my channel. Today, I have something special in store for you. For all parents, teachers, and young at heart individuals out there. I'm excited to dive in the enchanting world of Kwentong Pambata. These tales has been fundamental in the Philippines and beyond. So grab a comfy seat at sabay-sabay tayo natin simulan ang kakaibang paglalakbay na ito. Bago tayo sumabak sa isang partikular na kwento, nais kong ibahagi kung bakit tayo pinanghahawakan ng Kwentong Pambata ang isang mahalagang lugar sa ating kultura. Ang mga kwentong ito ay hindi lamang nagbibigay aliw, ngunit nagbibigay din ng mahalagang aral tungkol sa kabaitan, katatagan, pagkakaibigan at kagandahan ng mga tradisyong Pilipino para silang maliliit na kayamanan, naghihintay na matuklasan ngayon at sa susunod na henerasyon. Ngayon, hayaan nyo kung ibahagi sa inyo ang isang paborito kong kwentong pambata na pinamagatan si Shun at ang puno ng mangga o Shun and the Mango Tree. This tale perfectly given essence of childhood wonder and timeless value we hold dear. Noong unang panahon, sa maliit na layon may nakatirang isang batang lalaki na nagngangalang Shun. Nakikilala si Shun sa kanyang pagiging mahilig sa pakikipagsapalaran at sa kanyang pagmamahal sa paggalugad sa mundo sa kanyang paligid. Isang maganda at maaraw na umaga. Ganda naman ng araw ngayon. Oo nga pala, pupunta akong ngayon sa bayan. Nag-iisip si Shun kung pupunta ba siya sa nayon. Sige na nga, punta lang ako sa bayan. Papunta si Shun sa nayon. Napadpad siya sa isang napakaganda ng puno ng mangga. Ang mga sanga nito ay may bigat na may hinog na gintong mangga kumikinang sa sikat ng araw. Ang lalaki naman! At marami! Siguro masarap nun. Mangga ba yun? Oo nga! Dahil sa excitement, nagpasya si Shun na umakyat sa puno para maabot ang masarap na prutas, pero pag-akyat niya, may nangyaring hindi inaasahan. Napansin niya ang isang maliit na pugad ng ibon nakapatong sa mga sanga na tahanan ng tatlong maliliit na ibon na huni. Tumigil si Shun at napagtanto na ang inang ibon ay desperadong maghanap ng pagkain para sa kanyang mga anak. Ba't umiikot ang mga ibon? Tignan ko. Kawawang ibon naman. Sa sandaling iyon, si Shun ay naharap sa isang dilema. Maaari niyang kunin ang mga mangga para sa kanya sarili upang mabusog ang kanyang gutom at pananabik. O maaari niyang iwan ang mga ito para sa inang ibon at sa kanyang maliliit na bata. Sandaling nag-isip ng malalim si Shun. Hanapan ko kayo ng pagkain! Nagsimula maghanap na makakain si Shun para matulungan ang inang ibon. Ito ay tumagal ng konting oras, ngunit hindi naglaon ay nakakuha niya ang mga piraso ng buto at mumo mula sa nayon. Nilagay niya ang mga ito sa ilalim ng puno. Maasang mapapakain ang nagugutom na pamilya. Buti naman, may pagkain na sila. Mami bird! Baby bird! May pagkain na kayo! Ang mga araw ay naging linggo at
patuloy na inaalagaan ni Shun ang mga ibon bilang pasasalamat. Dinadalahan siya ng inang ibon na makintab na maliit na trinket na nakikita niya sa kanyang paligid. Ang balahibo, isang maliit na barya at kahit isang magandang bulaklak. Napagtanto ni Shun na habang pinili niyang isuko ang mga mangga, natamo niya ang isang bagay na hindi napibili ng salapi. Isang tunay na pagkakaibigan. Sa pamamagitan ng pagpili, ito ang natutunan ni Shun na ang kagalakan ng pagbibigay ay kadalasan masigit sa kaligayahan ng pagtanggap. Masaya ako, Mommy Bird, Baby Bird. Naging kaibigan ko kayo. I love you. Shun at ang puno ng mangga teach us the importance of compassion, generosity, and the beauty of unlikely friendships. Ngayon, gusto ko marinig mula sa iyo ano ang mga kwento sa iyong pagkabata ang nagkaroon ng malaking epekto sa iyong buhay. Meron ka bang paboritong kwentong pambata? Share your thoughts in the comments below. And if you found this story inspiring, don't forget to like and subscribe to Slide and for more adventure. Thank you for joining me today, and remember, every story holds a lesson waiting to be discovered. Until next time, mga kulits! Bye!